Okay, hindi ko na po babasahin yung mga verses na yan. Kopyahin nyo na lang para for further reading pagdating sa inyong mga bahay. Okay, let's continue. Number 1. Kaya kaya, number 2, medyo mas Number 2, we must have God's plans when we take matters into our own hands. Genesis chapter 16. Okay. Ano nangyari sa Genesis chapter 16? So, pinangako ng Diyos kay Abraham, pagkakaanak ka, meron kang magiging tagapagmana. Makinig niyo, ha? Ang magaling niyang asawa, si Sarai, hindi pa Sarah ang pangalan mo, si Sarai, nakialam sa plano ng Diyos. Ang sabi ni Sarah, 90 anos na ako, 100 taon ka na, ingkong ka na, ako ingko na. Paano pa tayo magkakaanak? So, anong ginawa ni Sarah? Sabi ni Sarah, kunin mo yung ating utusang si Hagar. Sitingan mo. Sinitingan naman, mabait si Abraham. Patsunurin. Sumunod sa misis. Hindi na nag-isip. No? Siguro, nagustuhan niya, mapis yung asawa niya. Parang na lang walang away. Yan. Yan ang ginagawa ng mga Kristen. Parang walang away, sige susunod ako. Parang walang away. Gagawin ko na lang ang sinabi mo. Yes, dear. Yes, Han. Yes, mahal. Ayos. So, sumunod. Ang magaling na si Abraham. Sinitingan yung kanilang utusan. Ano nangyari? Nabuntis. Ito kayo ng magaling na Sarah. Ang sabi ng magaling na Sarah, uy, nabuntis yung utusan mo. Alisin mo. Kasi nalaman niya hindi ako mabubuntis. Ginugusta niya ako. Nilalahit niya ako. Kasi siya may anak sa'yo, ako wala. Tamo, itong si Sarah, hindi lang may tiniling, may kalembang sa ulo. Siya yung nagsuggest, hiningan mo. Nung nabuntis, palayasin mo. Okay. At it's short. Sino naging anak ni Abraham kay Hagar? Si Ishmael. At si Ishmael, para alam natin, ang naging ama ng mga Arabo. Arabo ha, hindi Arabo. Huwag ganon. Huwag ganon. May humahangal. Huwag ganon. Okay. Now, mga kapatid, isipin natin. The moment na pakialaman mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo, gugulo ang buhay mo. The moment na yung plano ng Diyos ay sundin natin yung ating gusto at hindi yung kanyang gusto, yun ang nangyayari. We mess up God's plans. We mess up our lives. Tapos kapag magulo na ang buhay, lalapit tayo sa Diyos, Panginoon, tulungan po ako. Kasi ganito kasi gano'n. In the first place, kaya nagkaganon. Dahil sa kagagawan, nino? Kagagawan ng Diyos? Kanino kagagawan? Bakit pati ito sasama mo? Kagagawan mo! Ayun. Pati ito gagawin mo. Kagagawan mo! Kagagawan nyo! Kagagawan ng bawat isa! Hindi ko kagagawan. Kagagawan ko. Iba yung ginawa ko. Iba yung kagagawan ko. Sa kagagawan ko. I messed up my own life. Many times. Many times. Maraming pagkakataon. Naging malaki yung sarili kong buhay dahil sa kagagawan ko.
hindi ko sinunod yung plano ng Diyos. Kinakailaman ko. At palagay ko kayo rin. Ang tanong, nagtanda na ba tayo? Ay, praise God. No? Nagtanda na ba kayo? Na yung mga pinagdahing-dalangin niyo sa buhay, pinagsisihan niyo na, pinagkatandaan niyo na, at sinabi niyo na sa sarili niyo, ihihinto ko na ito. Kasi ang gusto kong matupad sa buhay ko ay ang plano, ang layunin, ang gusto ng Diyos at hindi ang gusto ko. Yun ang problema kay Sarah eh. Nakialam siya. Okay. So ano daw ang ating iingatan? Una, ingatan natin yung tinatawag na sin of unbelief. Yung kasalanan ng hindi pagsampalataya, hindi pagpaniniwala, yung pagdududa, yung pag-aalinlangan, lalo na sa mga pangako ng Diyos. Alam niyo kung bakit? The moment you doubt the promises of God, it will hinder you from receiving what He promised. Yun po yun. So, huwag tayong gumaya kay Sarah. Hindi siya naniwala eh. Ang problema niya, 90 years old na ako. 100 years old ka na. Paano pa tayo magkakaanak? Ano ang sinasabi doon? Ano ang sinasabi doon, mga kapatid? Ang imposible sa tao. Ano po? Posible sa Diyos. Huwag tayong magalinlangan. Huwag tayong magalinlangan. Panghawakan natin yun. Yun ang kasalanan ni Sarah eh. The sin of unbelief. She messed up everything because of her unbelief. You will mess up everything the moment your heart becomes unbelieving. See? Okay. Next. Anong kasalanan ni Sarah? Her failure to trust in God's word, even when the realization of the promises appear humanly impossible. Ano po ibig sabihin? Mga kapatid, nga naman, bakit hindi magdududa si Sarah? 90 years old na siya eh. Nakakita na ba kayo ng babaeng nagbuntis ng 60 years old or 65? Nakakita na ba kayo ng ganun babae? Ha? Okay. Alam niyo ba na mayroong ganitong nangyari? Meron isang matandang babae na nagpunta sa ospital. Sabi niya, sumasakit ang tiyan ko, doktor. Ano sakit ang tiyan niya? Matagal po siyang byuda, wala na siyang asawa. Masakit yung tiyan niya. So, pinatingnan siya sa doktor. In-ultrasound siya. Wow! May nakita pong fetus sa kanyang tiyan. Ngayon, yung fetus na yun, tuyot na. Ibig sabihin, for many, many years, nagbuntis pala siya, pero hindi na tuluyan yung pagbubuntis niya, at yung fetus na natiling nakakapit sa loob. The thing was, hindi siya nalason. No? But again, the point is, it will seem to be humanly impossible. Impossible talaga eh. Pero again and again, pinapakita sa atin ng Diyos. Sabi niya, is there anything too hard for the Lord to do? Wala. Ano yung sinasabi natin parate? Ako'y anak ng makapangyarihang Diyos.
Gusto ko sa English eh. I am the child of Almighty God. Yung Tagalog siguro, mas gusto kong gawin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat. So, huwag nating pagkutaan yung magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Next. Yung failure ni Sarah na pagtiwalaan yung timing ng Diyos. Sino mo dito may hinihiling sa Panginoon? May hinihiling ba kayo? Meron ba yung nire-request? Gusto ko bakit yung mga kamay naman may hinihiling? Okay. So basically lahat tayo may hinihiling. Now, gano'ng katagal nyo nang pinag-prepare yung pinag-prepare nyo? 2 years. So meron tayong pinagdadasal na matagal na. No? Now, question. Dumarating pa kayo sa punto from time to time na nanghihinawa na kayo, parang Lord, sasagutin mo pa ba yung prayer ko? Sino nakaka-pray, nakaka-ramdam ng gano'n? Kahit minsan. Yeah, at least alis tayo. Minsan iniisip natin, Lord, tutuparin mo pa ba ito? Gagawin mo pa ba ito? At yung kasalanan ni Sarah, she failed to trust in God's timing. Na mga kapatid, kapag ka ang Diyos ang nangako, tutuparin niya yun kahit gaano katagal. Kahit gaano katagal. At sa totoo lang, may mga prayers na, makinig kayo, hindi nyo makikita ang katuparan. Pero kahit wala na tayo dito, matutupad pa rin yun sa ating mga susunod na henerasyon. That can happen. You're praying for the salvation of a loved one. You're praying for the conversion of somebody who is important to you. Pero nagtataka ka, bakit dapat tumatagal parang lalo sumasama, lumalayo ang panooban nitong taong ko sa Panginoon. And then nawala ka sa mundo. Kinuha ka na. And then, yung pagkawala mo sa mundo, ang naging turning point ng importanteng tao para sa manampalataya sa Panginoon. That can happen. The promises of God will still be fulfilled. No matter what, kahit kailan matutupad ang mga yan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Parang may alinlangan dun sa amen, ano? So, tiyakin po natin yun, ano? Sa ating mga puso. So, part of the covenant obligations, not only, okay, I'm sorry. Number 3. Because we are God's people, we have been given the power to obey and be faithful, resulting to fruitfulness. In Genesis chapter 17, verses 2 and 6, ganito po ang sabi. Verse 2, masabi dito, I will confirm my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Verse 6, I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. So ano po ang sinasabi sa atin dito? Part of the covenant are obligations. Okay? May mga obligasyon tayo. Next slide po. Okay. Part of the covenant are obligations, not only promises. So may pangako ang Diyos, pero meron din tayong obligasyon. God required obedience from Abraham and personal commitment to receive the promises and pay. Pero, pag nangako ka na pakakasalan mo isang babae,
at pinakasalan mo, hindi ba meron kang mga tungkulin? Di ba? Sino mo dito may asawa? Anong pinangako mo nang makipagkasal ka? Ano? Mahalin. Talaga. Sa hirap. Bakit parang galit ka? Bakit parang ayaw mo yung pinangako mo? Sabi niya, sa hirap yung ginawa. Mag-iiwan. Ano mga sinako? Parang hirap na hirap kang mag-iwanan ah. Pero meron eh. So, ganun din sa umayan ni Abraham at ng Diyos. At ganun din sa atin. Pero again, I will underscore this. Tandaan nyo na yung pagtupad sa obligasyon, ang batas na humiiral doon, hindi yung obligasyon. Ito kayo, may mga obligasyon tayo. Pero ang batas na umiiral doon sa obligasyon, hindi yung obligasyon. Ang batas na umiiral doon, yung pagmamahal natin sa Diyos. Tandaan niyo, ulit-ulitin ko yan. Pagmahal mo ang Diyos, tutuparin mo ang mga obligasyon na nasasaklaw doon sa tipa. Okay. So, ano nangyari? God called Abraham to respond in faith because he didn't believe God accounted him as righteous. Dahil nagpalataya si Abraham sa mga pangako ng Diyos, sabi ng Diyos, itong si Abraham, matuwid. Gusto mo maging matuwid sa harapan ng Diyos, manampalataya tayo katulad ni Abraham. Next. But if Abraham will become disobedient, he will disqualify himself from participation in God's eternal